Please call me Eliza, 25 years old, from Santa Rosa, Laguna. Sasabihin ko na sa inyo na sa kwentong ito, medyo maguguluhan kayo ng very slight. Don't worry, dahil pati rin kasi ako ay medyo naguluhan. Uumpisan ko sa pagkakaroon ko ng hindi kumpletong pamilya. Baby pa lang daw ako noong maghiwalay ang mga magulang ko. Anong rason? Second family kami ni Daddy. Kaya sa madaling salita, ay anak kami sa labas ng kapatid ko. Pero hindi yun naging dahilan para magkulang ako sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang pamilya kahit 3 lamang kami. 7 years old ako nang medyo mamulat na ako sa mundo at si Mommy ay 61 years old na. Habang ate o kuya Chimuel ko na isang bakla ay 35 years old naman. O diba, sa edad pa lang, magulo na. Marami na agad kayong tanong. Pero dahil sa pagmamahal nila sa akin, ni minsan ay hindi ko napansin yon. Masyado ako nag-enjoy sa pagiging o sa magandang buhay na ibinigay sa amin ni ate. Na mga panahon kasing yon ay magandang takbo ng business niyang salon sa lugar namin. Kaya lahat ng pangangailangan ng pamilya ay natutugunan niya agad. Hanggang dumating ang isang araw. Hoy Mia, ang ganda naman ng relo mo. Sino bumili niyan sa'yo? Mama mo? Hindi si Papa yung bumili nito no. Ang ganda no? Mahal kaya to? Talaga? Nandiyan na ang papa mo? Kailan siya dumating? Kahapon. Kaya nga marami kaming chocolate sa bahay eh. Tapos alam nyo ba, binilhan pa ako ng papa ko ng malaking dollhouse. Ang ganda nga eh. Saka hindi lang yun may 3 akong bagong Barbie dolls. Ikaw Faye, anong niregalo sa'yo ng papa mo nung birthday mo? Malaking manika. Mas matangkad pa nga yun sa'yo eh. Hala, may ganun bang kalaking manika? Niloloko mo naman yata ako eh. Eh ikaw Eliza, anong niregalo sa'yo ng papa mo? Wala akong papa eh. Pero binilan ako ng luto-lutuan ng ate ko. Bakit wala kang papa? Hindi mo ba siya kasama sa bahay? Hindi. Parang ang isang beses ko lang siyang nakita eh. Ay talaga? Baka naman hindi mo papa yun. Kasi 'di ba dapat kasama ng mama at papa ang mga anak nila? Eh bakit yung sa'yo hindi mo kasama? Hindi ko nga alam. Tsaka okay lang naman. Nandiyan naman si Mommy at ate ko. Mommy? Eh di ba lola mo yun? Hindi Mommy ko yun. Eh bakit mukhang matanda na? Bakit ka ba tanong ng tanong kay Eliza? Siya ba tanong ng tanong sa'yo? Bakit? Parang nagtatanong lang ako eh. Uy, huwag kayong mag-away dito. Baka hindi mo mami yon, Eliza. Baka lola mo yon. Hindi, Mommy ko nga yun eh. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Sige nga. Kung yun yung mami mo, nasan yung daddy mo? Hala, baka ampun ka lang. Ha? Ampon? Ano yun? Eh di ano pa, eh di hindi totoong anak. Ako? Hindi totoong anak? Uy, hindi Anak ako ng Mommy ko. Narinig ko kaya yung kwentuhan ni Yaya sa kasambahay nyo. Sabi ni Ate Ivy, hindi ka naman daw talaga totoong anak ng mamo eh. Hindi yan totoo! Kung hindi ka ampon, bakit ka nagagalit? Kasi ampon ka nga. Ay, ampon si Eliza. Ampon si Eliza. Wala siyang mommy at dad. Hoy, Mia! Tumigil ka na nga! Pinapaiyak mo na si Eliza, oh! Ampon, ampon, ampon! Susumbong kita sa Mommy ko! Eliza! Bakit ka umiiyak? Mommy! Si Mia po eh! Mia? Yung batang bagong lipat dyan? Bakit? Anong ginawa sa'yo? Oh, Mami, ano nangyari dyan? Bakit umiiyak yan? Ewan ko nga eh. Si Mia daw, yung bagong lipat dyan. Eliza, baby? Bakit ka umiiyak, baby? Tinukso po ako ni Mia eh! Sabi po niya, ampun daw po ako! Wala raw po akong Mommy at Daddy! Ano? Kanino naman niya narinig yan? Kay Ate Ivy daw po! Narinig po niya na nakikipagkwentuhan si Ate Ivy sa yaya niya! Lintik talagang Ivy to, kahit kailan napakachismosa. Alam mo, palayasin mo na nga yung babae na yun, Mami. Kakalbuhin ko yung pag-uwi niya dito. Naku talaga, sinasabi ko sa'yo. Ano ba? Kumalma ka nga dyan, Januel. Kakausapin ko na lang si Ivy mamaya. Oh, anak. Tahan na ha. Huwag ka nang umiyak.
Tignan mo yung mukha mo, oh. Namumula na. Tama na, ha? Mami, ampun po ba ako? Ay nako, Eliza. Huwag kang magpapaniwala sa batang yun. Chismosa rin yun eh. Mana sa yaya niya. Alam mo, lumayo ka na sa kanya, ha? Ayoko sumasama ka sa batang yun. O sige na, tama nang iyak. Tapos sabi po niya, kung mama ko raw po si Mami, bakit mukha na raw po siyang lola? Mami naman kasi. Magpaganda ka kaya. Tingnan mo nga, oh, napapagkamala kang lola ng bata eh. Eliza, dapat kasi sinabi mo, mukha lang lola. Hindi kasi palayo si Mami, kaya mukha matanda na. Jimwell, manahimik ka nga dyan. Ay, totoo naman kasi, Mami eh. Siya, bukas na bukas din, dadalhin kita sa parlor. Magpapaganda tayo doon. Baka pati ako ay masabihang lolong bakla kapag hindi ako nagpaganda. Basta po hindi ako ampun ah. Kahit anong mangyari, wag na wag kang makikinig sa sasabihin ng iba, ha? Kami lang ng ate mong papakinggan mo. Naiintindihan mo ba yun, Eliza? Opo. Oh, good girl. Sige na, ha? Maghilamos ka na dun sa banyo. Kakain na tayo ng merienda, ha? Opo, Mami. Doon ako nagsimulang magtanong sa totoong kwento ng buhay ko. Kung bakit ganun kalaki ang agwat namin ng ate at ng mami ko. Kung bakit hindi namin kasama si daddy. Kung bakit tinutokso akong ampon. Pero ang lahat ng yon ay hindi ko nahanap ang sagot. Kumbaga hinayaan na lang nila mami na lumipas sa mga tanong sa isipan ko. Dahil syempre bata pa ako at nawala rin silang lahat sa utak ko. Noon pa lang ay pinangarap ko na talaga na magkaroon ng isang kumpletong pamilya. Yung masaya. Yon ang palagi kong wish kay Lord na sana ay maranasan ko naman ang ganong buhay. Na-realize ko na hindi na pala yun mangyayari. 10 years old ako noong mamatay si Mami dahil sa mga komplikasyon. At dito na nga natapos ang pangarap kong mabuo pa ang pamilya namin. At sa paglaki ko, si Ate Jimwell ang tumayong nanay at tatay ko. Tulad ng buhay pa si Mami, siya ang tumugon sa lahat ng pangangailangan ko. Never kong naranasan ang maghirap sa poder niya. In fact, naging spoiled ako kay ate. Sa madaling salita, naging sunod sa layaw ko. Sa mga kaibigan at classmates, palagi ako ang nabida dahil sa mga bago kong damit. Hindi naman sa pagmamayabang pero kinainggitan ako ng mga bata sa lugar namin dahil sa buhay na meron ako. Pero dito ko rin natutunan na hindi ka totoong mapapasaya ng mga material na bagay. Oo, masaya ako. Kaya lang, habang tumatagal, ay nararamdaman kong may kulang pa sa buhay ko. Himala. Ang aga mong nagising ngayon ah. Hindi ko napatay yung alarm clock eh. Te, sino yung lalaki? Ano ka ba? Hindi mo ba siya nakikilala? Si daddy natin yan. O sige na, magmano ka na. Daddy, ito nga po pala si Eliza. Ito na ba yun? Ang laki na! Oo nga po eh. Nagdadalaga na. Sige na, be, magmano ka na kay daddy. Mano po, Daddy. Ay, oo nga pala, Jeb. Pinapatanong ng tita Linda mo kung kailan daw niya makukuha yung mga papeles. Ay, oo nga po pala. Sige po, daddy. Hahanapin ko po sa kwarto. Nandyan lang yun. Ganun? Bigla akong naging hangin? Te, pupunta muna ako kay Nafea. Overnight? Hindi po, dadalaw lang. Akala ko nagpapaalam ka ng overnight eh. Sige. Basta dapat alas 6 pa lang ng gabi nakauwi ka na. Tapos magpasama ka kay Eileen. Mamaya biglang may mag-kidnap sa'yo dyan sa daan eh. Ate naman, nasa kabilang kanto lang naman po yung bahay nila eh. Oo na, sige na. Bahala ka. Basta alas 6 ng gabi ha, nandito ka na ha. is showing a resurgence today. Uy, ayos ka lang? The country Para naman hindi ka nanonood eh. deep appreciation for the nation. Bakit mo pinatay? Hindi ka naman nanonood eh. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Wala lang to. Hindi ka kakain ng cake o magkukwento ka? Ganito kasi yun, Bes. May dumalaw sa bahay namin. Si Daddy. Si Daddy mo? Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa bahay ka lang para makapag-banding naman kayo ng daddy mo? Nagpapatawa ka ba? Na hindi nga ako nginitian nun eh. Tapos magbabanding pa kami. Parang ang hindi anak ang tingin niya sa akin kanina eh. Eh bakit ganun yung reaksyon niya? Aba, ewan ko. Tsaka ito pa, Bes ha.
Hindi ko alam kung bakit pero wala naman akong naramdaman na kahit ano. Hindi ako na-excite, naiyak, o na-miss. Wala talaga as in. Bakit kaya? Ay, ayoko mang isipin pero kaduda-duda kasi. Ganito yan. Naalala mo ba nung bata pa tayo? Yung tinukso ako ni Mia na ampon ako? Feeling ko lang baka totoo. Sira! Bakit ka naniniwala doon? Mga bata pa tayo nun. Oo nga, pero may point naman kasi siya dun sa sinabi niya eh. Oh, tingnan mo matanda na si Mommy nung 7 years old ako. Ilang taon pa lang ba ako ngayon? Teka. Hindi ko na-gets eh. Huwag ka mag-alala, nag-compute na ako. Nung namatay si Mommy, 10 years old ako noon. Tapos siya, 64 years old. So nag-minus ako. 64 minus 10 equals 54. Yun ang sagot, diba? Ibig sabihin, 54 years old siya nung pinanganak niya ako. Huh? Teka, may nanganganak pa ba nun? Meron, kaso medyo nagtataka pa rin ako kasi hindi naman ako kamukha ni Mommy. At saka si Mommy, maliit ang mata, tsaka matangos ang ilong niya, ganun din si ate. Oh, sige nga, tignan mo ako. Ang laki kaya ng mata ko, tapos hindi naman matangos ilong ko, tapos pareho silang kulot. Ako lang yung hindi. Oo nga no. Pero parang magkamukha naman kayo ng ate mo. Kuhang-kuha mo kaya yung ngiti niya. Tsaka yung pagiging mataray niya. Isa pa yun sa iniisip ko. Marami yung nagsasabi na medyo kamukha ko raw si ate. Eh di ba dapat magulang ang kamukha? Hala, baka naman si Ate Jim yung tatay mo. Hindi kaya? Ewan ko sa'yo. Paano ko naman magiging tatay si ate? Kita mo namang mas babae pa yun sa babae. Imposible ang sinasabi mo. Ay nako, baka ako lang tong kung ano-ano ang iniisip. Wag na nga nating pag-usapan yun. Kumain na lang tayo ng cake. At heto na naman ako, nagsimula na naman akong magulo sa kwento ng pamilya namin. Muling nabuo ang mga tanong sa isipan ko. Ang daming bakit at mga paano. Pero kahit ganoon ay never na akong nagtanong pa kay Ate Jimwell. Bakit pa? Alam ko naman na iiwasan lang niya ang tanong ko. Dadaanin niya lang ako sa mga madlamang litanya kaya nanahimik na lang ako sa isang tabi. Sabi nga nila, what you don't know won't hurt you. Lumaki ako sa batas militar ng kapatid ko. Marami siyang mga ipinagbabawal sa akin. Bawal ang mag-overnight, bawal ang gumala sa malayong lugar. Dapat 6:00 pa lang ng gabi ay nasa bahay na ako. Dapat school at bahay lang ang destinasyon ko. At kapag gusto kong gumala kasama ang mga kaibigan ko, kailangan may kasama akong yaya. Pero dahil teenager ako that time, medyo naging pasaway din ako. Kahit bawal pa akong mag-boyfriend, at the age of 15 ay nagkaroon na nga ako ng first boyfriend ko. Nagalit si ate nung una. Pero pinatunayan ko na hindi ito magiging distraction sa pag-aaral ko. Sa katunayan nga niyan, mula first year hanggang third year high school ay consistent honor student ako. Binusog niya ako sa mga paalaala at syempre, sa paghihigpit palalo. Hanggang sa heto na nga, naranasan ko na ang unang beses na masaktan sa pag-ibig. Ano ka ba? Tumigil ka na nga sa kakaiyak mo dyan. Hindi mo nga dapat iniiyakan yun eh. Hindi mo kasi alam yung nararamdaman ko eh. Kaya mo nasasabi yan. Best niloko niya ako. Pinagpalit niya ako sa iba. Ang sakit kaya nun. Sa tingin mo, sasagutin kaya siya nung nililigawan niya? Ay, sana wag. Para mabawasan naman yung pagiging feeling gwapo ng Michael na yun. Be, nakita mo ba yung... Anong nangyari sa'yo ha? Bakit ka umiiyak? Wala lang po to, ate. Anong wala? Namumugto na yung mata mo ha? Ano ba kasing nangyari? Wala nga po. Faye, anong nangyari dito sa kaibigan mo? Nag-break na po kasi sila ni Michael. Mabuti naman kung gano'n. Ate! Oy, bakit? Tama naman ako ha. Hindi mo lang nare-realize pero hindi magandang impluwensya sa'yo ang lalaking yon. Ano ba ang dahilan kung bakit naghiwalay kayo ha? Nalaman po kasi ni Eliza na may pinopormahan po palang iba si Michael labang sila. Ano? Sa pangit niyang yun, nagawa pa niyang mga babae? Abay, tingnan mo nga naman ang panahon ngayon. Kung sino pa ang mga pangit, siya pa ang mga babaero. Ate, ano ba? Kita mo nang umiiyak ako dito tapos ganyan pa yung sinasabi mo. Oy, ano bang mali sa sinasabi ko, ha? Tsaka pwede ba, Eliza? Tigil-tigilan mo yung pag-iyak mo. Sobrang sayang yung mga luha mo. Naku, sinasabi ko sa'yo, hindi dapat iniiyakan ng mga ganong lalaki. Kapag nalaman niya na iniiyakan mo siya, mas lalong lalaki ang malaki niyang ulo.
Ay, totoo po yan ate. Baka sumabog na yung salakay kapag umiyak pa siya. Nakakainis naman kayo eh. Maganda ba yung pinalit sa'yo? Naku, Ate Jem, wala pa sa hilalaki ng kuko ni Eliza yung pinalit ni Michael sa kanya. Ay, sus, yun naman pala. Hayaan mo magsama yung dalawang pangit. Huwag ka na maging kontrabida, be. Sayang yung ganda mo. Tumigil ka na dyan. Oo nga, Eliza, huwag ka nang umiyak. Sige ka, papangit ka rin. Nako! Ay! Tumigil ka na sa kakaiyak, ha? Magse-celebrate tayo dahil break na kayo ng Michael na yon. Na hindi ko talaga alam kung ano ang pumasok sa isip mo at sinagot mo yon. Pangit tuloy ng first boyfriend mo. Alam mo, ayusin mo na yung sarili mo at kakain tayo sa labas. Ililibre ko kayong dalawa. Tayo na dyan. Hihintayin ko kayo sa labas. O ano? Kumusta ang pakiramdam mo? Huwag mo sabihing iniiyakan mo pa rin yung lalaking yon. Okay na po ko, ate. Mabuti naman kung ganon. Basta wag mo nang babalikan ng Michael na yon, ha? Kahit ipangako niya sa'yo ang buong kalawakan, wag na wag kang papayag. Kahit kuliting ka pa, ang sabihin mo, ako mismo magbibigay sa kanya ng impyerno kapag hindi siya tumigil. Grabe ka naman ate sa kanya. Abay, maling-mali ang ginawa niya sa'yo. Ginto ang turing ko sa'yo tapos papaiyakin ka lang ng isang lalaki? Naku! Ipaparamdam sa'yo na para kang basura na basta na itatapon sa tabi? Aba, Eliza, hindi pwede yun sa akin. Siya ang itatapon ko sa basura. Tatapak-tapakan ko pa. Thank you ate Kahit pa paano, gumaan ang pakiramdam ko sa mga sinabi mo. Kahit medyo sobrang panlalait ang inabot ni Michael sa'yo. Sabihin mo kasi sa mga manliligaw mo, may ate kang handa makipagpatayan kapag sinaktan ka. Tingnan ko lang kung may mananakit pa sa'yo. Para kang nanay Parang sa'yo ako galing. Aba, oo naman, kasi parang gano'n na rin yun. Siyempre, ako nang tumayong magulang mo. Tsaka be, bata ka pa. Huwag kang magmadali sa pag-ibig. Tingnan mo, kapag lumaki ka, matatawa ka na lang kapag naalala mo to. Basta ha, huwag mo nang iiyakan yung Michael na yan. Parati mong tatandaan na hindi ka basta-bastang babae. Espesyal ka. Kaya dapat ang pipiliin mo na laki magmamahal sa'yo, espesyal din. Para espesyal ang pagmamahal din na ibibigay sa'yo. Pero hindi mo agad-agad mararanasan yun. Marami pang darating sa buhay mo. Kaya ang gusto ko, alagaan mo tong puso mo. Tulad ng pag-aalaga ko sa'yo, okay? Okay po. Naramdaman ko na sobrang mahal ako ng kapatid ko, na buong buhay niya ay wala siyang ibang inisip kundi ang kapakanan ko. Yung tipong handa niyang ialay ang buhay niya para sa akin. Marami na rin nagsasabi na iba raw ang turing sa akin ni ate. Na parang hindi normal para sa isang kapatid, na parang may something sa kung paano niya ako mahalin at talagaan. Nabuo tuloy sa isip ko na baka hindi nga ako ampon, na baka siya naman talaga ang totoo kong magulang. But then again, imposible mangyari yon. Dahil kung tama ang hinala ko, dapat may narinig na ako tungkol sa bagay na yun, kahit na pahapiyaw lang. Gulong-gulo na ang isipan ko, hindi ko alam kung ampon pa talaga ako o buong buhay ko na palang kasama ang totoo kong ama. Sa totoo lang, sa tuwing iisipin ko na si Ate Chimuel ang tatay ko, medyo may ilang akong nararamdaman. Alam kong hindi niyo naman ako masisisi sa bagay na yun. But still, hindi ko ulit magawang magtanong at alamin ang totoo. Natatakot kasi ako na baka may magbago sa aming dalawa ng kapatid ko. At isa pa, ayoko ng madlamang pag-uusap kaya ito para akong nagiging ewan. Maraming tanong pero hindi naman gumagawa ng paraan para malaman ang kasagutan. Dahil sa lumaki ako sa isang madisiplinang pamamaraan ay nakaramdam ako ng pagkasakal. Yung pakiramdam na parang wala akong karapatang maging masaya, maging malaya. Ang dami ko kasing hindi nagagawa, na nagagawa naman ng mga kaibigan at ng iba kong mga kaklase. Palagi akong nagtatanong, bakit sila pwede sa ganito? Bakit ako hindi? Hindi naman ako pasaway para higpitan ng husto. Matataas naman ang mga grades ko, pero bakit parang pinaparusahan ako? At dahil dumating na ako sa puntong parang gusto kong kumawala, tulad ng ibang teenagers, ay naging pasaway na rin ako. Ay, salamat. Buti na lang mamayang gabi pa ang uwi ni ate. Ano sinabi mo? Ate! Ano? Gulat na gulat ka umuwi ako na maaga, no?
Bakit ngayon ka lang umuwi? Sasagutin mo ako sa labas kita patutulugin ngayong gabi. Ano? Sa birthday party po ng kaklase ko, sa may resort po nag-celebrate. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin na doon ka matutulog. Alam mo bang hindi mo pinatulog na maayos ang ate Eileen mo, ha? Tinawagan niya ako kaninang umaga. Sobrang nag-aalala dahil hindi ka raw umuwi kagabi. Akala niya may masama na nangyari sa'yo. Ate, kasi kapag nagpaalam po ako sa inyo, hindi niyo naman po ako papayagan. Kaya tumakas ka na lang. Kaya mas pinili mo sirain ang tiwala ko sa'yo, ha? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Sa kakasama mo dyan sa barkada mo, nagiging matigas na rin ang ulo mo. Alam mo naman yung rule ko, di ba? Bawal kang mag-overnight. Dami-dami nangyayaring hindi maganda sa overnight na yan. Wala naman pong nangyari. At sinasagot mo pa ako, ha? Sa isang buong buwan, wala kang ibang pupuntahan kundi school at bahay lang. Hindi ka pwedeng gumala kasama mga kaibigan mo kahit weekend pa yan. Pero ate Wala naman! nang pero. Grounded ka dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Pumasok ka na sa kwarto mo bago pa kita mabato ng kung ano. Ikaw naman kasi. Alam mo na nga hindi pwede, sinuway mo pa rin. Sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang sumama sa overnight na yan dahil papagalitan ka ng ate mo. Gusto ko nga kasing sumama. Tsaka gusto kong maranasan yung mag-overnight kasamang mga kaibigan. Ang dami-dami na nga niyang pinagbabawal sa akin. Tapos kahit itong simpleng overnight, ayaw pa niya. Bakit si Gail naman pinapayagan ng mga magulang niya? At bakit ako hindi? Bakit? Magulang mo ba yung magulang ni Gail? Nasasakal na ako, Faye. Nasasakal na ako sa kanya. Parang wala akong kalayaan eh. Hindi ko magawa yung gusto ko. 18 years old na ako pero parang ang tingin niya sa akin 10 years old pa rin. Ang higpit-higpit talaga ni ate. Wala kang magagawa kundi suot. So ano yun? Buong buhay na lang akong susunod, ganon? Paano naman yung mga gusto ko? Ano to? Tatanda na lang ako na hindi man lang na-enjoy ang buhay ko? Kasi wala akong ibang ginawa kundi sundin siya? Ay nako, Eliza, huminahon ka nga. Nakakainis na kasi. Sumusobra na siya. Kung umasta, parang siya ang magulang ko. Bakit? Kapatid ko lang naman siya. Hindi naman siya ang nagluwal sa akin para kontrolin niya ako. Ano sinabi mo? Ate mo ba yun? Dali, gusto kong ulitin mo ang sinabi mo. Hindi ko kasi masyadong narinig eh. Hindi malinaw sa akin. Nung kausap mo yung kaibigan mo kung ano-ano sinasabi mo tungkol sa akin. Pero ngayon, heto na, nasa harapan mo na ako, hindi ka makapagsalita. Ulitin mo sinabi mo! Aray, ate! Aray, nasasaktan po ako! Nasasaktan ka, ha? Pues masasaktan ako sa lahat ng narinig ko sa'yo! Anong karapatan mo para pagsalitaan ako ng gano'n, ha? Wala po. Nagsisikap ako sa buhay para mabigyan kita ng magandang kinabukasan. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang maging nanay at tatay mo. Sakit mo magsalita. Parang hindi ako ang dahilan kung bakit nasa maganda ka bahay. Kung bakit hindi ka namumroblema ng pera. Kung bakit nakakain mo lahat ng gusto mo, ha? Nagiging mahigpit ako sa'yo. Dahil gusto ko matuwid ang buhay mo. Dahil ayoko magaya ka sa iba na napabayaan. Ang dami ko sinakripisyo sa'yo. Tapos yun lang yung maririnig ko, ha? Pues, kung gusto mong maging malaya, magawa lahat ng gusto mo. Sige, bahala ka! Aminado naman ako na napasobra ako sa mga sinabi ko kay ate. Alam ko na nasaktan ko siya at mas talong alam ko na naging makitid ang utak ko para hindi maintindihan na lahat ng paghihigpit at pagpoprotekta niya ay para rin naman sa kapakanan ko. Nagkaayos din kaming magkapatid eventually, yung tipong bigla na lang nagpansinan. Walang sorry-sorry at heart-to-heart talk na nangyari. Bumalik lang kami sa dati at syempre sumunod na lang ako sa kahit na anong sinasabi sa akin ni ate. Nakagraduate at nakahanap na ako ng trabaho ay hindi ko pa rin kinakausap si ate tungkol sa mga tanong sa isipan ko. Feeling ko nga tatanda na lang ako lahat-lahat ay parehas pa ring tikom ang bibig naming dalawa. Siguro parehas kaming takot na baka may magbago o di kaya ay magkaroon ng ilangan sa pagitan naming dalawa. Pero mukhang panahon na ang mismong kumikilos para sa aming dalawa ni Ate Jimwell. Salamat, nakauwi rin. Buti na lang half day ako ngayon sa trabaho. Mahaba-haba ng pahinga. Ang tahimik ng bahay ah. Nasaan kaya si na ate? Te! Ate! Nasaan yung mga yun? Te Eileen! Ate! Bakit walang tao? Ayoko. Basta hindi ko gagawin yan. Luka-luka ka talagang bakla ka. Nasa kwarto siguro yun.
Nandiyan din siguro si Nina. Ate? Aba naman. Maawa ka nga doon sa bata. Anong maawa? Bakit? Kinakawawa ko ba siya? Hindi naman Ang ibig ko sabihin, may karapatan din si Eliza na malaman. Ano mo na yun? Tsaka malaki na yun, marunong na makaintindi. Anong pinag-uusapan nila ni Nina? Alam ko naman yun eh. Pero kasi, maayos naman eh. Bakit ko palalagyan ng pampagulo? Hoy nito, hindi naman magugulo Ay, eh. nako, magugulo yon. Maniwala ka rin sa akin, bakla. Ikaw lang naman kasi ang nagsasabi. Isa pa, may karapatan si Eliza na malaman yon. Ang sakim, no? Excuse me, hindi ako sakim. Dahil kung sakim ako, hindi magiging ganito ang buhay niyan. Eliza, Oh, nandito na palang inaanak ko eh. Good afternoon po, Ninang. kanina ka pa ba dyan? Medyo. Kadarating ko lang po halos. Bakit ang aga mo umuwi? Half day lang po kami ngayon. Teka lang. Ano yung pinag-uusapan yung dalawa ni Ninang? Ha? Wala yon. Anong wala? Narinig ko yung pangalan ko. Ano yung dapat kong malaman? Ay, nako, wala nga lang yon. Tsaka bakit ba kasi nakikinig ka sa usapan ng matatanda? Napaka-chismosa mo talagang bata ka. Lumabas ka na. Nag-uusap kami ng ninang mo dito labas. Parang nagtatanong lang eh. Ano nga kasi yun? Wala nga yun, lumabas ka na. Bilis na. Itong si ate. Masyado nang nagpapahalata eh. Hoy, ikaw babae. Tingnan mo nga yung kahon nasa harapan mo kung anong mga laman ng mga yan. Pwedeng itapon at nababawasan ng mga abubo dito sa kwarto ko. Puro mga photo albums lang naman to ate. Sige, sige. Ilabas mo na lahat yan tapos punasan mo. Opo. Puro mga lumang pictures to Uy, si Mommy oh. Wow, ang ganda pala ni Mommy nung kabataan niya. Yung posing pang Miss Universe. Naku, sinabi mo pa. Si Mami ang nagpauso ng kilay goals. Alam mo ba nung bata pa ako, hindi yan lalabas ng bahay kapag walang kilay, eyeliner at lipstick. Naku, kahit mamamalengke lang, dapat naka-aura. Ang ganda niya oh. Pero bakit ganun? Hindi ko kamukha si Mommy. Pero kayong dalawa, parang ikaw yung girl version niya ate. Ano nangyari sa akin? Luka-luka. Ano ka ba? Hindi naman lahat ng anak ay kamukha ng magulang. May mga iba na mas kamukha ng tita, tito, ganon, ka. Pero alam mo, Tea, may nabanggit sa akin si Mommy dati. Nagkaroon ng girlfriend. Si Mami, kumakachismis sa akin, over. Paano ako magkaka-girlfriend? Tingnan mo naman ang itsura ko, no? Mas babae pa nga ako sa'yo Talaga? Kahit isa, hindi ka nagkaroon? Hindi ka sumubok, Eh, bakit mo ba tinatanong? Hindi naman throwback Thursday ngayon, Alam mo, lubayan mo ang love life ng ate mo. Sige, iba na lang ang itatanong ko. Ano ba talaga yung pinag-uusapan niyo kahapon ni Ninang? Sobrang curious ako Narinig ko kasi yung pangalan ko. Tapos may sinabi pa si Ninang na karapatan ko raw malaman yun. Ano ba yun? Hoy, ikaw bata, hindi kita pinalaki para maging chismosa. Paano ako hindi makikinig? Narinig ko nga yung pangalan ko. Syempre, kahit sino mako-curious din pag ganun. Ay, nako. Imbis na kinakarin mo ang pagiging chismosa, kung ginagawa mo na lang kaya pinapagawa ko sa'yo, no? Hala na, sige na, kilos na para matapos na tayo. Punasan mo na yung mga yan. List na, Eto na nga, sige na nga. Lalo na naman akong naintriga sa hindi sinasabi sa akin ng kapatid ko. Parang ang mas lalo akong napaisip sa kung paano siya umiwas sa mga tanong ko. At dito ko na-realize, tama ba talaga ang ginagawa ko? Tama ba na manahimik na lang ako? Tama ba na makontento na lang ako sa pakiramdam ko na parang may kulang sa buhay ko? Alam ko kasi na kapag walang nag-first move sa aming dalawang magkapatid, feeling ko ay wala talagang magsasalita. Mukhang kinakareer nga ni Ate Jimwell ang ginagawa niyang paglilihim. Na siguro, tulad ko, ay kontento rin siya na wala akong napapansin, wala akong alam. Pero ang hindi niya talaga alam, mula sa pagkabata ay may isang malaking tanong nang nabuo sa aking isipan. Ang sarap talagang magbakasyon. Puro stress kasi sa office Oo nga pala. Nakita ko ulit yung kalaro mo dati, si Mia. Pumunta nga sa bahay at hinahanap ka. Ang sabi ko, nasa trabaho ka.
ayun, pakikamusta ko raw siya sa'yo. Nangangamusta siya, nung mga bata kami, kung makapang-bully yun, sobra. Oo, naalala ko nga, maldita rin yung batang yan eh. Mana sa nanay niya. Kaya hindi ko masyadong kinakaibigan ng mga magulang nun eh. Inaaway ka kasi nila. True. Sanay naman na ako sa mga tukso-tukso na yan eh. Hindi na ako nagpapa-apekto, no? Pero ang hindi ko talaga makalimutan, yung tinukso niya ako no na ampon daw ako. Chismosa rin kasi si Ivy eh. Pero curious lang bakit nasabi ni Ate Ivy yun sa yaya ni Mia? Imposible namang gawa-gawa niyo lang yun. Di ba dapat may pagbabasehan siya nun? Ano ka ba? Sadyang chismosa lang talaga yung babaeng yun. Lahat na nangyayari sa bahay, chinichismis siya sa ibang kasambahay sa lugar natin. O baka tulad niyo ni Ninang? Baka narinig din niya yung pinag-usapan niyo ni Mommy noon. Tapos syempre, dahil matabi lang dila ni Ate Ivy, sinabi sa yaya ni Mia. Anong pinagsasasabi mo dyan? O ikaw ha? Hindi ka pa rin talaga nakakamubon sa pinag-usapan namin ng ninang mo, no? Ate, kahit ikaw, kapag narinig mo ang pangalan mo sa isang pag-uusap, hindi ka rin talaga mapapalagay. Wala nga kasi yun. Sigurado ka? Hindi ka nagsisinungaling? Hindi. Kahit malunod pa ako sa dagat? As in, hindi ka talaga nagsisinungaling? Ano ba kasing gusto mong malaman ha? Yung dapat kong malaman. Kasi kung wala lang yon, sasabihin mo sa akin. Hindi yung ganito, parang iwas na iwas ka. Ate, hindi ako bulag. At mas lalong hindi ako manhid para hindi makaramdam. Ano ba kasing nararamdaman mo? Na parang may nililihim ka sa akin. Pinalalampas ko lang. Iniisip ko na siguro wala lang yun. Pero para lang alam mo, mula pagkabata hanggang sa nagdalaga na ako, ang dami ko pa ring tanong, ate. Ang dami kong hindi maintindihan. Tulad ng? Kung ampun nga ba talaga ako? Kasi kapag nagtatanong ako sa inyo dati, hindi niyo sinasagot ng oo at hindi. Kung ano-anong pasakali ang sinasabi niyo sa akin ni Mommy. Kung bakit hindi ako tinuturing na anak ni Daddy. Kung talaga bang siya ang daddy ko. Ha? Hindi nga ako kilala ng mga kapatid natin sa sides niya eh. Ikaw lang ang kinakausap nila. Tsaka ang layo ng agwat nating dalawa. 21 pa lang ako. Pero ikaw nasa 50s ka na. O diba, ang dami kong napansin. Paano kung malaman mong hindi ka nga tunay na anak ni Mommy? Anong gagawin mo? Wala. May dapat ba akong gawin? Ate, matanda na ako para magrebelde pa. Tsaka wala akong karapatan na gawin yun. Kung totoo man yun, ako na ang pinakamaswerteng ampon sa buong mundo. Uy. Lo, ate, umiiyak ka ba? Ala, nag-uusap lang tayo dito Bakit may iyakan na agad? Ito kasi lumaki kang matalino. Dami-dami mo napapansin. Diyos ko, malaki ka na nga. O ano na nga, te. Once and for all, magsabi ka naman sa akin ng totoo. Habang buhay mo na lang ba akong hahayaan na magkaroon ako ng tanong sa buhay ko? Ikaw din. Mabigat sa pakiramdam na may lihim kang daladala. Okay lang. Hindi ako magagalit. Tsaka matanda na ako, ate. At higit sa lahat, hindi ako madramang tao. Kaya sige na, sabihin mo na sa akin yan. Para naman kahit papano gumaan-gaan na ang pakiramdam mo. Ganito kasi yan, be. Alam mo naman yung kasarian ko, hindi ba? Malabo para sa akin na magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Yung tanong mo sa akin noon kung nagka-girlfriend ba ako, medyo totoo yun. Ano? Di nga, te. Nagka-girlfriend ka? Hindi pala girlfriend. Parang ano lang, magkaibigan lang kami. Tapos sinabi ko sa kanya na gusto kong may makakasama ako sa pagtanda ko. Kaya yun, kinausap ko siya. Tapos sinabi ko sa kanya baka pwedeng, alam mo na, bigyan niya ako ng anak. Magbabayad ako. Tapos ayun na, gets mo na yun. Teka. Ibig sabihin, ikaw ang tatay ko? Hindi nga, te. As in, seryoso ka dyan? Baka naman ine-etchos mo lang ako. Tingnan mo to. Kinukulit mo ako magsabi ng totoo tapos ngayon nagsabi ako ng totoo, hindi ka maniwala? Ano ba talaga, ha? Ang gulo mo rin eh. Sorry nagulat lang ako Pero, bakit hindi mo sa akin sinabi agad? Kasi
Kasi natatakot lang ako na baka hindi mo ko matanggap. Baka mahiya ka kasi eh. Alam mo na, bakla yung tatay mo. Tsaka baka malito ka. Kaya nag-usap kami ni Mami na palabasin na kapatid mo lang ako. At kapag nagtatanong-tanong ka, dinadaan na lang namin sa kung ano nung kadramahan yung pag-uusap. Ayun. Uy, ate. Kung makaiyak ka naman dyan. Nahihiya kasi ako sa iyo eh. Nagsinungaling ako. Ano ka ba? Ayos lang yun. Tulad nga ng sinabi ko kanina, marunong na akong makaintindi ngayon. May dahilan ka naman eh. Hindi ka ba galit sa akin? Hindi. Nagulat, oo. Pero yung galit, ate hindi talaga. Siguro kasi medyo ina-expect ko na rin na yan ang isasagot mo sa akin eh. Uy, huwag ka nang umiyak. Ayos lang, te. At least ngayon alam ko na, 'di ba? Malinaw na sa akin ang lahat. Sigurado ka ha? Mamaya naman pag uwi natin sa bahay, bigla ka na lang maglayas. Oo eh. Hindi ako ganun, no. Takot ko lang sa sermon mo. Huwag ka nang umiyak. Ang drama mo naman eh. Ikaw kasi eh, pinapaiyak mo ako. Masira tuloy yung eyeliner ko. Ayos lang yan. Tay. Ano ba? Pwede ba? Huwag mo ko tawagin tatay. Ayoko niyan. Gusto ko pa rin ate. Just call me ate. Ayaw. Gusto ko Popshi. Popshi na lang. Dali na. Sige na, payag na ako sa Papshi. Mas bet ko yun. Sa wakas, after so many years, ay naliwanagan din ang mga katanungan sa isip ko. Nasagot din ang mga matatagal ko nang binibitbit. At ang sarap pala sa feeling na alam mong buo ang pagkatao mo. At least, natupad din ang inihiling ko na sana bago pa man mawala ang kapatid ko sa mundong ibabaw, ay nasabi niya sa akin ang totoo. Ganun pala yun, normal lang pala ang magkaroon ng pagkailang sa mga unang linggo. Kasi syempre, all my life, kapatid ang tingin ko kay Kuya Chimuel. Tapos yun pala, tatay ko pala ang kinikilala kong kapatid. Pero ayos lang kasi kahit papaano ay nakumpleto ang pamilya ko. 3 in 1 si ate. Nanay, tatay, at kapatid ko pa. Happy family pa rin kami kahit na dalawa na lang kami dito sa mundo. Sana ay maraming natutunan ang mga listeners sa kwento ng buhay ko. At ang message ko lang sa mga kabataan ngayon, treasure your family. Especially your parents. Mahalin niyo sila dahil ako na mismo nagsasabi sa inyo, mahirap ang hindi kompleto ang pamilya.